What's up YouTube, Rans TV here. So welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, no, for today's video, so mag-unbox tayo guys. Galing ito naman sa Shopee. So may in-order tayo para sa Honda Beat natin guys na accessories. So ayan, buksan na natin. Kasi ang in-order natin ngayon guys is yung oil radiator at saka throttle support. Tapos may in-order pa tayo na para sa phone holder natin sa helmet. So buksan na natin. So yan, buksan na natin guys. Unahin na muna natin itong nasa carton. So ito guys, unahin muna natin to kasi hindi madala sa camera yung lahat ng in-order natin. So unahin muna natin ito na buksan para ito sa oil radiator o oil breather natin sa Honda Beat guys. So ayan. So nanggaling pa ito sa Madiland, China. So nasa China pa itong order natin guys. So ayan, nabuksan na natin. So ito yung locks nya guys. Medyo iba-iba yung kulay pero sige lang, okay lang yan para madaling makita. So ito na yung oil radiator natin. So dito, saan ba dito nabuksan? So ayan. So ayan, buksan na natin. Kasi yung concept ng motor natin is black and white lang. So binigyan tayo ng green. Lagot ka sa akin mamaya, mag 4 star ka lang. So ayan na siya guys. Ito na yung oil radiator natin na may ikabit natin sa motor natin. So meron siya ditong screw grip. So para mag-grip natin yung hose. Tsaka may gold ay hanapan na natin ng black. Tapos ito blue, hanapan din natin ng kulay black. So yun lang naman. So para sa akin okay na to. Kabit na natin mamaya. So ayan, ito yung first na in-unbox natin, yung oil radiator. So yung next naman, ito yung full throttle. So ito yung throttle control guys natin na ilagay sa Honda Beat. So ayan, ito siya. So ayan siya. So para sa Honda Beat natin yan. So napakadali lang buksan. Para hindi na tayo mahirapan ng paganyan. So ayan. Tapos yung last na i-unbox natin. So ito yung phone support para sa motovlog natin guys. So ito na. Ito yung lock nya. So para din ito sa GoPro. So kung may GoPro kayo, pwede nyo itong gamitin. So ayan. So, dahil mobile phone pa lang yung gamit natin, so ito muna. So ayan, ano ba to? Buksan natin. Ito siya guys, ayan, ito yung una. Tapos buksan na natin to. So ayan, ito yung sa lalagayan ng mobile phone para makapag motovlog na. Tapos yung lock nya para hindi magalaw yung phone natin guys. So pwede din siya sa GoPro. So ulitin natin. Tapos ito yung lagayan sa helmet. So i-grip natin ito sa helmet guys. Tapos paano ba to? So ayan, ganyan lang. I-unbox na muna natin. So sa susunod na vlog natin guys is turo ko naman sa inyo kung paano naman ito ikabit sa
helmet natin. So ayan lang muna sa ngayon guys. So punta na tayo sa oil radiator natin. So ayan, ito muna unahin natin guys na ikabit sa motor natin. So tara, samahan niyo ako sa labas. Let's go! So ayan, ang una ikabit natin itong throttle support natin guys. So ayan guys, tanggalin muna natin. So ayan, natanggalan natin. Tapos ikabit na natin ito. Kasi guys, kapag di nyo tinanggal itong bar end nya, so mahirapan kayo na ikabit. Tapos pag ganyan lang guys, itadin nyo lang dito. So ayan. So ayan, mahirap siya. So ayan, pwede mo siyang adjust. Ayan, hindi na mahirap. So ayan, ganun na kadali guys. Yung iba nga nilalagyan pa dito ng screw, so binubutasan nila pagkatapos nilalagyan nila ng screw para mas mag-grip nila yung ano. So ayan, i-adjust lang natin mamaya. So ganun na kadali guys ikabit yung throttle support nya. So ayan, so yung next naman lagay natin yung oil radiator. So let's go. Guys, ang unang gawin natin is baklasin muna natin ito. So ilagay muna natin yung tube nya. So wag kayo magbaklas guys kapag dito nakabukas, baka makasukan. So nga lang di magkasya. Okay, hindi siya magkasya. So hindi nyo siya makabit guys, so kailangan nyo lang butasan dito. So ayan, para makabit nito. So tara, punta muna tayo sa machine shop para pabutasan natin dito. A few moments later. Nanggaling na tayo sa machine shop, so pinabutasan natin dito. So yun, nakikita nyo na guys,
may butas na siya, so hindi na siya mahirap pasok. So yan, kasya na. So nakita niyo naman kanina, no, hindi natin ipasok kasi masikip. So ang ginawa lang dito, binarina. Kabit na natin itong oil breather natin. So ang unang gawin natin dito guys is wag muna natin ilagay. So ang gawin natin, kasi pag nilagay nyo yan guys, mabangga dito, so mahirapan kayo. So ang gawin natin, unahin muna natin ito. So ipasok natin dito. So ayan, pag ganyan, para malak nyo guys, malak nyo yung hose. So ayan, dyan nyo siya ipapasok. So ilak muna natin. So ito yung metal ano nya, parang pang grip sa, ano tawag ba dito, pang grip sa hose, para hindi matanggal dali-dali guys. So ayan, nakabit na natin. So ayan na siya, ganyan yung forma niya guys. So, hindi na siya magalaw-galaw, oh. So lagyan na natin dito ng dagdag na bracket para hindi siya talaga magalaw guys. So dito, pag ganyan. So ayan, oh. So ayan, pag ganyan, dagdagan natin dito ng bracket para hindi siya maalog. Pero for the meantime, so ito lang muna. So ayan. Tara, ikabit naman natin yung sa dito nya guys, pupunta dito. So ayan, ang ginawa natin na style guys, pag ganyan yung hose, kasi di pa natin alam kung safe ba itong binili natin. So baka makapasok ang tubig, so mas importante na hindi siya diretso pababa. So mahirapan siya dito paangat guys. So ito yung ginawa kong tricks para mas safe pa rin yung di mapasukan ng dumi at saka tubig yung oil natin. So baka masira talaga yung motor natin. So mas mabuti na hanapan nyo ng paraan guys. So, kasi di pa ito 100% na safe, so hindi ko to ni-recommend sa inyo. So sa mga mahilig lang dyan magdagdag forma sa motor, so nakadepende na sa inyo guys, na nasa inyo yung decision nyo. So ayan, kabit na natin ito. So ito yung para sa oil nya guys. So dito nyo siya ipapasok. Kailangan natin ng lock. So unahin nyo muna yung lock, pasok. So ayan, unahin nyo muna yung lock. So ang gawin natin dito, kasi ganyan lang yung kailangan natin guys na hose. So gupitin lang natin dito guys. So ayan, dito tayo magupit kasi yan lang yung hose na kailangan natin. So ayan, naputulan natin. So ang gawin natin, so tanggalin lang natin itong stock na oil cap nya, tapos ipalit natin itong bago na oil cap nya. So ang review ko lang dito sa bagong oil cap nya, so huwag kayong siguro papalitan ko rin to ng mas matibay, kasi hindi ko sigurado na mas matatagal to. So kasi plastic lang siya guys. So ayan.
So ayan no, dito may kaunting hangin siya. So may lumalabas na kaunting hangin. So ayan. So ibig sabihin guys, successful yung pagkabit natin no. So yun, kapag ramdaman nyo dito may hangin siya na lumalabas. So ayan. Hindi na mainit sa loob ng makina natin. So kasi may breather na siya. So kailangan nyo lang dito huwag kayong magpalit ng oil nyo guys ng matagal. Kailangan talaga palitan kasi baka magdi-drain tayo sa loob. So importante yan. So ayan na siya. Angas ah. So ayan, dagdag forma pa sa Honda Beat natin. So ipakita ko sa inyo guys lahat. So ayan siya. May lumalabas na hangin doon banda. So ayan, na-update ko lang kayo guys. Baka may i-update tayo dito kasi mas hindi ako komportable dito guys. Kasi baka maglilik ito, baka masira. So palitan na natin sa susunod na vlog natin guys. So ayan, switch lang tayo. Kunting tips lang pala para ma-aware kayo guys. Kailangan nyo lang dalhin ito. So lagay nyo lang sa compartment nyo, compartment box, yung stock na oil cap, kasi baka masiraan kayo sa biyahe nyo. So may pangpalit kayo guys. So yun lang. So maraming salamat sa nanonood ng video natin. So sana may nakuha kayo na kaaralan dito o learnings. So yun lang guys, wag ko na patagalin itong vlog na to. So nakabit naman natin, tapos nalagay naman natin yung ano niya. So ito, throttle support. So yun lang guys, maraming salamat. So yan na po yung Honda Beat natin. So thank you for watching. So Renz TV here, peace out.